Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Ask Hotman. Kung saan mga tanong nyo na iniwan sa comment section or tinatag nyo ako is sasagutin ko. Okay, now, ilalatag ko na yung questions, kayo mag-decide kung gusto nyo pa magstay sa channel na to. Sa unang tanong, galing kay Boss Melvin Gio, may solusyon ba mga boss sa hindi kaya mag-store ng 4GB or above na files sa isang flash drive? Okay, madali lang po yan pero I'm sure curious kayo, and some of you curious hindi rin alam nito. Some of you, I'm sure marami na nakakalam nito, but we have to teach kapwa natin Pinoy kapag hindi na alam kasi hindi lahat techie, okay? So just like Boss Melvin Gio, hindi siya techie, tuturuan natin siya kung paano gamitin yung flash drive niya na tumanggap ng 4GB na file, okay? Galing kay Boss Edward Castillo, pag nakurap ba ang SD card, reformat ba kailangan para magamit ulit? Babalik ba sa dati yung ayos at quality niya after reformat or mag-iiba na dahil nagka-experience ng corrupt? Okay, sasagutin natin yan. And then, galing kay Boss Kajegas Gilon. Kajegas Gilon yata to o Hilon. I don't know. I hope huwag ka magalit sa pag maling pronunciation ko. But, ito yung tanong. Paano naman reformat ang USB flash drive na naka-default sa FAT32 gagawing NTFS or gagawing exFAT? Para gumanang single big files like 5GB. Similar actually siya na questions dun sa unang question. Gusto niya rin na makapag-transfer ng files na more than 4GB. Sa case ni Boss Kajegas o Kajegas is 5GB na pag-transfer sa USB o Rico na gamit ang Android phone. Sana masagot sa next Ask Hotman. Okay. Sasagutin natin yan. Then galing kay Boss Elran Sib 7500. Hello, good evening. Good evening din, boss. Tanong ko lang, boss, ano ba mas okay pag naglagay ka ng SD card? Nakaset to external or iset sa internal storage? Alam ko may options kung saan mo isa-set and kung ano mga SD cards ang marirecommend mo in terms of read and write speed. Though di siya kasing bilis ng UFS sasabay. Para din to sa mga may SD cards lang na gusto mag-expand ng memory like me naka Realme 7 na okay. Bali yung questions niya ito lang, hanggang doon lang sa nakaset to external or set to internal storage, which is better. Okay. Sasagutin natin yan, boss. And then, galing kay Boss Franz Publico 1431, may effect po ba sa performance ng phone kapag malapit nang mapuno ang internal storage kahit pa malakas ang chipset nito? Okay, good question. And finally, galing kay Boss Marky U. Ang tanong, bakit mga Android still using UFS at the NVMe unlike Apple? Kaya nauungusan ng Apple's hardware capabilities sa mga Android kahit 2 to 3 years na depreciated na yung Apple devices. Okay, good question, and yes, sasagutin din natin yan. Ngayon, kung interesado kayo sa mga questions na nilatag natin or mga iniwan ng mga taga-subaybay natin, let's start! So, first of all, sa unang tanong kay Boss Melvin Gio, may solution ba mga boss sa hindi pag-store ng 4GB or above na file flash drive sa flash drive? So, unang-una, ang problema ng flash drive niya is malamang sa malamang, actually, 100% ako, FAT32 ang gamit niya na file system. What is file system? File system is yung po ang ginagamit ng mga storage. Actually, applicable to sa flash drive, like flash drive, micro SD card, SD card. Yun lang yung mga popular Meron pa syempre mga software. Pero syempre, ang gagamitin lang dito is para sa smartphone, which is flash drive at micro SD card. Again, applicable to both. Kaya flash drive ang gamit mo or micro SD card or SD card, applicable po itong ituturo ko sa inyo. Okay? So, flash drive, nagamit niya dahil hindi tumatanggap ng 4GB pataas na file, it means FAT32. Kailangan niya ngayon yan i-reformat. Okay? Now, this is where the problem starts. Hindi po allowed sa Android na i-reformat or mag-reformat si Android ng flash drive, micro SD card or SD card or syempre meron mga adapter, diba, na pwede mong saksakan ng malaking SD card, pero given yan, alam niyo na siguro yan. So, kaya possible pa rin na isaksak yung mga SSD natin, mga malaking SD card sa smartphone kahit na wala naman talagang slot kasi may adapter na uso na yung flash drive. But anyway, micro SD card, flash drive, pag sinasaksak nyo po yan sa phone nyo, hindi po siya ina-allow or hindi po siya designed yon. Hindi siya designed si Android na mag-reformat ng micro SD card at flash drive to other format except FAT32 or exFAT. Okay, ano yung exFAT? Ba't may binagay yung exFAT? exFAT is actually FAT64. Yes, so kuya siya ni FAT32. FAT32, yung luma, yung gamit ng sinaunang mga panahon. Kaya, dati naman kasi alam nyo naman, di ba? Pag sinabing luma, 90s, ang mga files lang nun, kilobytes, megabytes. So, having 4GB dati is malaki na yun. Kaya, dati gamit is FAT32, which is, ang limit lang is usually hanggang 3.8 to 3.9GB. But of course, naka-round off siya, 4GB, pag lumabas ka ng 4GB, hindi na yan tatanggapin ng flash drive or micro SD card. Okay? Yan, this is flash drive. Yan. Again, linawin ko,
hindi po siya, si Android hindi po siya design para mag-reformat ng flash drive or micro SD card. Kahit isaksak mo pa yan sa slot ng phone mo na may micro SD card slot, hindi po siya design para mag-format ng flash drive or micro SD card to NTFS and other file system. Usually, either or. Either kaya niyang mag-format ng micro SD card to FAT32 or exFAT. So, usually, yung FAT32 sa mga luma yan, sa mga entry level yan. FAT32 ang ginagamit nilang file system. Pag nireformat mo ang flash drive mo, FAT32 yan malamang sa mga luma and low end. Pero some high-end smartphones, kaya nilang i-format ang micro SD card or flash drive, alin man doon, to FAT64 or exFAT. Okay? Now, konting explanation lang sa exFAT. exFAT is, obviously, yun yung upgraded version ni FAT32. Kung si FAT32 hanggang 4GB ang sa exFAT kaya niya hanggang terabytes. Hindi lang. Actually, malaki. Pero, eto sa Google exFAT file system has theoretical maximum file size of 16 exabytes pa pala. Or 16,000 petabytes. Wala tayong file na ganyan. Na ganyang kalaki. Wala. Siguro sa Pentagon, maybe may ganyan sila sa mga big companies naka-zip file or something. I don't know. Pero yeah, wala pa. Wala. Sa normal na users, walang ganitong kalaking file. So, you get this is significantly larger than obviously. Okay. So, exFAT is the parang, sabihin na natin, almost unlimited. No, not really unlimited kasi 16. Pero again, wala naman kasi tayong file na ganyan eh. May movies, may isang movie file ka ba dyan na ganito kalaki? Baka wala kang isang movie file dyan na hanggang 1 terabyte ang laki. Petabytes pa kaya. Oh my God. But anyway, my point is, malaki ang limit ng exFAT compare sa FAT32. So, ito ang kuya niya. So, kung ang Android smartphone mo, by default, kaya niyang i-format ang flash drive na to or micro SD card na gamit mo to exFAT, good news. Good news. Pwede ka na ngayon mag-transfer dyan ng mga files na higher or bigger than 4GB limit. Okay. Pero, like I said, again, yun ay kung supported ng smartphone mo. Now, sa question ni boss, wala naman siyang binanggit dito na question, na kung anong unit. Pero may binanggit kanina yung pangatlong tanong. Idugtong ko na dito yan. Pagsamahin ko na yung dalawang tanong na yan. Paano naman siya i-reformat? Again, depende sa smartphone mo. Pero sa Realme 7, I believe, Realme 7, idugtong na lang natin itong third question dun sa unang questions kasi similar lang naman sila. So, dito kasi hindi rin nabanggit ko ano yung phone niya. Pero binanggit niya rito na Orico yung ginagamit niya. Yes, okay. So, yun. FAT32 to NFS or exFAT. Ang problem naman ni Boss Kahegas Gilon niya is gawin sa phone, which is hindi po siya talaga pwedeng gawin sa phone. And hindi po di-design si Android. I don't know why. Hindi siya design na gawin ito. Pero pwede niyo po itong gawin kung rooted ang phone niyo. Pero this rooted thing, available lang siya sa mga older options ng phone din. So, that means, possible kung luma ang phone mo, i-root mo ang phone mo and then, gamit ka ng A-part yata, kung di ko nagkamali. A-part at saka, ayun, meron siya, ayun niya, ito. No, this is jewelry. Wala na. See, di na nga siya available eh. A-part partition app. Di na rin available pala itong app na to. A-Parted GPT, a free Android application for managing partition file system. Meron. Ito. A-Parted pala. So, hindi pala A-Parted. Okay, so yeah. Available pala siya sa Google Play Store. Pero, this one is unstable. Okay? Kasi dati, nagamit ko na to and parang a few days lang nasira ko yung micro SD card ko agad. Original po yun na Samsung micro SD card. Then, nasira siya. Ang tagal ko nang ginamit yung taon na din. Nung ginawa ko yun dito, nasira ko yung micro SD card. So, this one, while popular po ito, update pa siya nung last year. Akala ko wala na to, available pa rin pala siya. Ayun kita nyo, pwede po siya mag-manage. Kaya niya mag-read ng ext4, which is for Linux to ng mga operating system. ext4, I think Mac ginagamit din to sa Mac OS. I'm not really sure. Pero yeah, basta sa Linux ko to nakikita na ginagamit ext4 and then exFAT, nababasa niya rin. And nababasa niya rin NTFS, which is good. Pero again, this one requires root. Okay? Ito, tinry ko para sure ako sa sinasabi ko. Kasi alam ko talaga root lang requirement ito. So, in-install ko siya and binuksan ko siya. And look, yung notification na inano niya, error. Root not detected. So, this one requires root. And even if, again, pag ginamit mo to,
possible din na ikasira din to ng micro SD card mo. So no, again, hindi siya friendly ang itong support for reading other file system like NTFS, exFAT, ext4, hindi siya friendly sa Android. So no, I wouldn't recommend na mag-root kayo para lang gawin ito. Wala. So basically, ang sagot ko, basic lang to, not advanced answer. Pero basic answer, hindi po pwedeng gawin ito. Na ililipat mo or gusto mong palitan ng file system sa default na supported lang ng Android mo. Kung FAT32 lang talagang gagawin yan. Every time na re-reformat mo yung micro SD card na naka-insert, or kung meron kang adapter, flash drive, USB flash drive na naka-insert. Kung exFAT, which is good kasi at least mas malaki yung file na pwede mong basahin. Pag exFAT lang talaga. So, pero pag NTFS, wala po. Never pa nagkaroon ng Android version na supported niya ang native reformat ng flash drive or micro SD card to NTFS. NTFS, by the way, kung di nyo alam, again, is for Windows. That's Windows system, yung laptop PC. That's Windows file system. Yan ang ginagamit ng storage ng Windows, okay? That NTFS, okay? So, paano ngayon siya i-flash i-reformat to exFAT or NTFS? You need a Windows laptop or Windows PC. Or kung may Linux ka, di Linux. Yung Fedora, mga gano'n. Yan, kaya nila yan. Pero basically, yung universally is Windows. So Windows lang po pwedeng gawin yun. Hindi nyo po pwede. So sa question ni Boss Hegas is, paano daw gawin ito sa Android phone? No, hindi po pwede. Hindi kaya. So paano siya sa Windows? You need, actually, isaksak lang sa PC ko para makita nyo na din. Ayan, total, naka-record naman tayo ng screen. So isaksak natin and I'll show you. So ito yung sinaksak natin na USB flash drive. Now, kapag natin yung properties, this is FAT32. As you can see, FAT32 siya. So, kung gusto ko siyang ilipat sa NTFS, bago nyo pala gawin ito, anong purpose? Anong purpose na bakit gusto nyo gawing NTFS, gusto nyo gawing exFAT? Maliban sa sasabihin nyo na gusto ko kasi supported na ng USB flash drive ko or micro SD card ko yung more than 4 GB. Okay? Both NTFS and exFAT kaya po nilang gawin yun. Mas mataas sa 4 GB. Pero saan nyo ba gagamitin yung micro SD card or USB flash drive? Kung manonood kayo ng TV, hindi nyo po pwede siyang i-reformat to exFAT. Yes, no. Usually, I'm not sure kung lahat ng smart TV ganun pero sa experience ko, most smart TV ang supported po ay NTFS. Now, the problem with that is, pag sinaksak nyo ang NTFS na flash drive, na convert nyo na siya sa NTFS, hindi na siya babasahin ng Android nyo. Babasahin na siya ng laptop and PC. So, kung galing sa laptop and PC, Windows. Kung galing sa Windows laptop nyo, yung movie file, yung papanoorin sa Smart TV, NTFS, very good choice yan. Good na good. Pero kung manggagaling sa Android nyo, kailangan it's either FAT32 or exFAT. Kung galing sa iPhone naman, or MacBook, or iPad, FAT32 and exFAT din. Hindi po supported ng iPhone, iPad, at saka Mac ang NTFS. Pero I believe sa Mac OS, supported niya lang mag-read, pero hindi siya pwede mag-write. That means hindi ka makakapag-paste. Kunwari, ang movie mo galing sa MacBook, ipipaste mo sa micro SD card or USB flash drive na naka-NTFS. Hindi po niya ipipaste yun. Pwede mo lang again basahin yung laman nung USB flash drive na naka-NTFS. So, to make sure na magagamit mo yung flash drive mo or micro SD card, saan mo ba gagamitin? Again, since applicable lang to kung may Windows laptop ka or Windows PC, saan mo muna gagamitin? So, kung manonood ka again ng TV, NTFS or FAT32. Pero kung ang mga movie file mo ay malalaki, NTFS na. Pero expect mo na hindi na yan babasahin ng Android mo. Malinaw, medyo komplikado, no? Hindi na siya babasahin pag NTFS. So, that is why, gusto ko na siyang panooran ng movie tapos ang mga files ko ay more than 4 GB. Kailangan ko to i-convert. Ganito yan, no? Format, exFAT. Ay, panooran pala sa Smart TV, sorry. Kung papanooran ko siya sa Smart TV, NTFS yan. Dapat. Papalitan ko NTFS. Pero kung papanoorin ko lang siya or gagamitin ko siya sa iPhone at saka Android at saka Mac, mga ganon, exFAT. Okay? Or FAT32. Pero again, dahil nga ang problema mo ay limit ng
4 GB lang, so exFAT na para safe. Yan ay kung hindi mo, again, gagamitin sa Smart TV. Ngayon, kung para Smart TV lang yung flash drive na yan, so dapat iwalay. Kung meron ka, bibili ka ng flash drive para sa Smart TV mo kasi i-convert mo yun to NTFS. Pero kung pang Android, iPhone, Mac lang, kailangan mo ay exFAT lang. Okay? So, dalawang USB ang kailangan mo rito. Sa mga nagtatanong, pwede ba sa Android gawin yun? No. Kung gusto mong panoorin sa TV ang flash drive mo, again, NTFS mo yan. Pero hindi mo na siya pwedeng gamitin sa Android mo. Basic, okay? Unless rooted ka, pero again, di ko rin i-recommend na mag-root kayo para lang dito. Not worth it. Magandang i-root lang yung mga lumang phone na flagship, something like that. Pero kanya-kanyang preference yan. Sige, go ahead. Yun. Anyway, yun ang sagot. Madali lang po yan. Again, kung meron kayong Windows flash drive. And then, pangalanan mo lang kung anong bahala ka. Kung nilagay ko movie, may S. Start. Yun lang, magiging NTFS na yan. And pwede ko na siyang gamitin ngayon sa Smart TV ko. Pero again, hindi ko na siya pwede gamitin sa smartphone ko. Ayan, NTFS na po yan. So, pag kinlik natin, check natin, magiging properties, magiging NTFS na siya. Okay, understood? Which means tatanggap na siya ng more than 4 GB na files. Doon sa second question, since tapos na yung 1 in 3 question, pag nakorap ba ang SD card, reformat ba kailangan para magamit ulit? Babalik ba sa dati ang ayos at quality niya after reformat or mag-iiba na dahil nag-experience ng corrupt? Okay. Pag nakorap ang SD card or micro SD card or flash drive or SD card lang or SSD lang, pag na-corrupt ang SD card mo or micro SD card, sama na natin ng flash drive, itong USB flash drive na to. Pag nakorap na to mga to, ang tangi mong gagawin, again, tangi as in, ito lang ang pwede mong gawin, i-reformat siya. And then, kapag hindi siya naayos sa una, pangalawa, pangatlong reformat, basta nagluloko na talaga siya, itapon nyo na kasi ang mga micro SD card, and flash drive ay designed para maging disposable. Okay? So, malas-malas nyo kung pagkabili nyo na peke kayo, pinormat nyo, nagloloko pa rin, yung peke na, ibig sabihin peke kayo. Pinormat nyo, nagloloko pa rin, pinormat nyo ulit, nagloloko pa rin. Nakalimang format na kayo, dami na. Actually, una at pangalawang format lang. Hindi siya naging okay, sira na talaga. Itapon nyo na. Wag na po kayo mag-aksaya ng panahon. At wag nyo isasaksak yan sa mga phone nyo. Yung micro SD cards na fake, nagko-corrupt agad, kabibili lang. Nireformat mo na ng 1-2 times, sira pa din, corrupted pa rin. Huwag nyo na pong ipilit kasi ang sunod na masisira dyan is yung phone mo. Okay? Sa mga may micro SD card dyan ang phone, tapos nagloloko ang phone nyo, possible na pag tinanggal nyo yung micro SD card, ayos na yung phone nyo. Tested ko yan. Meron akong video na sinabi ko yan. Isa sa mga reason bakit naghahang ang phone, nag-shutdown bigla, is marami naman sumagot sa comment section na tama, totoo siya, is dahil lang yung micro SD card pala nila is corrupted, sira, or fake. So, possible na, yun lang ang reason. Sinaksa mo na kasi ng sirang micro SD card, corrupted na micro SD card, or factory defected na micro SD card. Possible na magloko na yung phone nyo. So, try nyo tanggalin yun. Baka maging okay na yung phone mo. Okay, yun yung problem dati. And that is why probably nauso rin yung pagtanggal. Isa sa mga reason. I'm sure hindi yun yung pinaka-reason. Pero isa sa mga reason bakit yung mga flagship phones ay hindi na nilalagyan ng micro SD card slot is dahil minsan nagiging cause ng pagloloko ng phone yung mga micro SD card. Okay, kasi over time, pagka umabot na siya sa threshold niya ng dami or bilang ng read and write, nasisira na yung micro SD card and possible na madama yung performance ng phone. Yes, isa po yung sa reason. Pero hindi yan ang pinaka-reason, I'm sure. Ang pinaka-reason is iba. But anyway, sa tanong ni Boss Edward Castillo, i-reformat to 1 to 2 times. Pag hindi na ayos, itapon mo na po yung micro SD card mo. Huwag mo na pong ipilit. At huwag mo na isaksak sa phone mo, huwag mo na ipilit kasi masisira lang yung phone mo. Seryoso po, nakakasira talaga ng phone niya. Pag corrupted na, pinipilit mo pang isaksak sa phone mo pa ulit-ulit. Yun. And then, pang-apat na tanong. Now, sa tanong ni Boss, Elran Sieve 7500, tanong ko lang, Boss, ano ba mas okay pag naglagay ka ng SD card, nakaset to external or set to sa internal storage? Alam ko may options. Okay. Yun yung pinakatanong niya actually. The rest is, nagpapaliwanag na lang siya for some reason. Pinakasagot ko dyan is set to external storage. Kasi once na sinet mo siya for internal storage, hindi na po siya pwedeng isaksak sa ibang phone. Otherwise, hindi po siya kasi babasahin. Base sa experience. Ewan ko kung gano'n pa rin. Tagal ko na hindi ginagawa ito. Pero dati, at least, I think gano'n pa rin naman ngayon. Pag sinet mo siya as internal storage during format, sinaksak mo kasi tatanungin ka na ngayon phone kung external or internal. Pag sinet mo siya sa internal, phone mo lang ang pwedeng makabasa sa laman yan.
which actually has benefits. Kung masyadong private yung ilalagay mong files, that means hindi siya mababasa ng ibang devices. Kasi para lang yun sa phone mo talaga. Naka-encrypt yun, encrypted na yun. Pero once na sinat mo siya sa external, pwede na siyang basahin sa ibang device. So yun yung benefits nun versus external and internal. Pero kung gagamitin mo siya, gusto mong tanggal balik, kasi gagamitin mo siya sa ibang devices, I would recommend go for external, okay? Yun po ang tamang purpose ng dalawa, external versus internal. Pero mas marirecommend ko na go for external. Why? Another caveat nga pala or issue sa internal storage and misunderstanding na rin, na akala nila, pag sinet nila to internal storage ang micro SD card, dadagdag siya sa system storage. No. Kahit iset nyo siya as internal storage, ang pwede nyo parang isave doon ay mga pictures, videos, music, mga movies. Yun lang. Hindi po doon masasave ang ini-install nyong app. Hindi na po yan applicable sa, I guess, from Android 7 pa eh. Ano na ba ngayon? Android 15, going Android 16. Simula nung Android 7, I believe, or Android 6. Hindi na pwedeng gawin yan. Yung i-internal storage mo, tapos magta-transfer yung app na ini-install mo to micro SD card. No. Unless rooted ka, which that's another story din. At hindi rin naman ganun ka-effective yun. Kahit na magkano ka, hindi siya totally lumilipat lahat. Pero yes, nagagawa ko rin yan before. I believe from Android 4 to 5, ginagawa ko yan na i-root ko yung phone and then parts, not 100%, parts of an app or game, especially pag ang game is 1 to 2 GB na. Dati na yung malalaking games 1 to 2 GB na. Parts lang not 100%. Parts ng game, pwede mo ilipat sa micro SD card. Dati yon, pero ngayon hindi na po yan applicable. And even dun sa settings sa developer options, hindi rin na po yan. I don't know why hindi pa nila tinatanggal yung feature, pero hindi na siya working talaga. So yeah, yun ang problem ha. Don't use internal storage unless ang purpose mo is para lang sa smartphone mo, dun lang siya babasahin. Okay? Para maging encrypted siya. Hindi siya pwedeng isaksak sa ibang device. Pero don't expect na pag pinili mo yung internal storage na settings sa pag-format ng micro SD card is doon may install yung apps and games. Hindi na po yan ganun. Ang purpose lang talaga niyan is for encryption. Para yung mga movies mo, videos, private videos, very private pictures, and maybe other stuff, hindi mabasa ng ibang device. Pero pakitest na nga kasi huling test ko, alam ko ganun I'm not sure kung nitong past Android versions hindi na, is iba na pwede nang basahin yung micro SD card. Paki-double check, baka I could be wrong. Kasi yung info ko na i-share, so itong part na to is medyo outdated na. Baka iba na rin baka iba na pala yung policy ni Android. Pero as far as I'm concerned, hindi siya pwedeng basahin ng ibang device once na sinet mo siya internal storage. Talagang yung phone mo lang ang pwede magbasa. Okay? So for general use, choose external. Set to external storage yung micro SD card. Okay? Set to external. Yun lang. Tapos sa tanong niya, and kung anong mga SD cards ang marirecommend mo in terms of read and write speed, tinuruan ko na po kayo dyan. Actually, meron po akong video dyan. This video, yan, ito ang may thumbnail na to. Iwan ko ang link dito sa video description. Panoorin nyo to. Tinuturuan ko kayo dito kung paano pumili ng tamang micro SD card para sa phone nyo. Hindi to naka-specific sa brand More on yung specs ng micro SD card, kung paano basahin to, i-interpret yung mga, yung nakikita nyo yung U3, A2, V30, XE1. Kung paano i-interpret yan, doon para maunawaan nyo kung ano yung binibili nyo micro SD card. So, iwan ko na lang ito. Hindi ko na ituturo dito kasi papahaba lang yon. But this one, kapag pinanood nyo to, maiintindihan nyo na yung binibili nyo na micro SD card, ito dapat pala ang meron siyang ganito, may ganito dapat, may A2, may V30 pala dapat, ganon. Okay? So, yun yung sagot sa question ni boss. Basahin nyo na lang. Pero, quick answer, best talaga yung may A2, yung nakita nyo kanina, may A2 na logo at saka V30. Yun ang pinakamabilis na micro SD card sa ngayon, kung di ako nagkamali. Kung outdated na pa, sabi na lang kung ano yung mas mabilis pa sa V30 and A2. Okay, may A2 kasi A2 is for caching. Like kung malalaking movies ang panonoorin mo or mag-access ka doon ng malalaking files, may malaking cache po kasi ang mga A2. A1 and A2. Pero preferably A2. V30 naman sa speed yun. Sobrang bilis niya. I believe kaya niya hanggang 80 Mbps. So, actually hanggang ngayon, wala po ako marirecommend na simbilis ng UFS na micro SD card. Wala pong ganun Pero mabibilis enough para sa file reading and so on and so forth. Ang SanDisk V30. Yan. May V30 na logo.
Okay, or Kingston may V30, yan. Basta A2 and V30, nakita nyo yun sa micro SD card, sa mukha ng micro SD card, good yun. Yun ang piliin nyo. Maganda yun. Mabilis talaga yan. Okay? And no, hindi po pwedeng gawing internal storage ang mga micro SD card. Yun na yun. Nasagot ko na kanina. Anyway, next question galing kay Boss Franz Publico 1431. Boss, may effect po ba sa performance ng phone kapag malapit nang mapuno ang storage? Yes po, meron po. Especially kapag kasi kailangan po ko ng phone. Okay, kung hindi nyo pa po aware, kailangan po ng phone ng extra storage para yung extra empty storage para i-process yung mga caching. Like, pag nag-open ka ng apps, kailangan niya ng empty space para doon niya ipaprocess aglit bago niya iba to sa RAM at execute as program. Okay, kailangan niya yung internal storage, may free space. So, pag mapupuno mo na, mag-uumpisa na yung magloko, impossible makorrupt din yung buong operating system. Or minsan, hindi lang talaga tumutuloy yung mga apps and games. Or minsan, especially mga social media, yung tagal mong nag-i-scroll, kumakain po yun ng free space. Temporary free space, na kapag kinlose mo rin yun, mawawala din yung kinonsumo niyang yun na pansamantala. Pero, the more ka nag-i-scroll sa TikTok, Facebook, Instagram, or kung saan man kayong social media nag-i-scroll, YouTube, even YouTube, scroll ka and scroll, kumukonsumo sila ng temporary space dun sa storage nyo. So, kailangan niya ng malaking space na nilalaan nyo. Hindi nyo pwede punuin. So, no, please don't make puno-puno your storage. Kahit pa malakas ang chipset, yes. Bottleneck nga mangyayari dyan. May video na tayo about bottleneck, paano siya nag-work. Magkaiba ang bilis ng chipset sa bilis ng storage at yung capacity ng magkaiba po, magkaibang department sila. Iba ang papel ni chipset, iba ang papel ng storage. So, I'm telling you, hindi pwedeng punuin ang internal storage ng mga units nyo. Bawal. May epekto po yan sa performance and possibly kasira din ng phone or operating system lang pala. Yan. Anyway, yun. Now, final na tanong galing kay Boss Marquillo. Ang tanong, bakit mga Android still using UFS at hindi NVMe unlike Apple? Kaya nauungusan ng Apple sa hardware capabilities mga Android eh. Kahit 2 to 3 years na depreciated Apple devices. Okay, baka hindi lang updated si Boss Marquillo, no? Yung NVMe ng Apple is not like NVMe ng mga laptop and PC. Hindi po, magkaiba po silang technology actually ginagamit doon. NVMe ng Apple is low-powered, which means, yes, mas mabilis siya sa UFS 1, UFS 2, pero UFS 3, I believe, is hindi sila nagkakalayo ng speed. And now, UFS 4, malayo na po ang gap nila. So, naiwan na po ni UFS 4 ang NVMe. Hindi lang siguro updated kayo, boss, pero yeah, this is the case para pakita ko na lang din kayo ng mga articles maybe. As you can see dito, iPhone 16 Pro Max, galing to kay Boss SciTech Guru na channel. Siya mismo nag-test. 16 Pro Max na NVMe versus UFS 4.0. Ang result sa iPhone, obviously ito yung iPhone kasi ito yung may Dynamic Island, 84,000 lang yung total score. 148,000 naman sa UFS 4. Look at that jump of difference. Almost half na lang ngayon ang speed ng NVMe versus UFS 4. And this is actual test ni Boss SciTech Guru. Iwan ko yung link dito sa video description, baka makapiright ako. Pero yan yun eh. Kita nyo, may result. Actually po, maraming test siyang ginagawa rito sa channel na you can check that out. This one naman is iPhone 14 Pro Max. Okay. Dito malayo 59,000, 136,000. But this one kasi dito, ito yung latest na lang. Dito lang tayo sa latest mag-compare. 16 Pro Max yan, 84,000. So from 59,000, nag-improve naman si 16 Pro Max na naging 84,000. But still, the UFS 4.0 is still way ahead of NVMe. So your question about bakit hindi gumagamit? Hindi na nila kailangan ng NVMe technology. Ibang level na po ang UFS. Starting UFS 4.0. Nung UFS 3, medyo slightly, mas malakas ng konti si UFS 3. But most of the time na mas malakas, mas mabilis si NVMe. But pagdating sa UFS 4.0, nawala na yung pagdududa na yun eh. Na possible na
optimize lang si NVMe or hindi lang optimize si UFS 3. No, wala na yun sa UFS 4.0. Basically, obliterated na ang bilis ng NVMe versus UFS 4.0. So kung gusto mo ng storage na mas mabilis sa mga storage ng iPhone, go for UFS 4.0 pataas na mga smartphones. Okay? UFS 4.0, UFS 4.1, meron na eh. This is not, hindi na siya applicable nitong, kung ano man yung alam mo, Boss Marquio. Outdated na po yan. Okay? Anyway, I hope nasagot ko yung mga questions nyo lahat na maayos. And I hope naintindihan nyo pa rin, kahit na masyado ako madaldal, napahaba ko na naman, nag-stay ka na naman, auto na naman kita. But anyway, thank you pa rin sa pag-stay and appreciate ko yan na nagkakapagtyaga kayo dito sa videos ko. Mahaba, pero I try to be as informative naman as kahit sobrang liit lang na help sa inyo is malaking bagay na sa akin. And if ever nga na tulungan ko kayo, I hope consider nyo mag-iwan ng like. And kung hindi pa kayo subscribe, maybe this is the time na makapag-subscribe na rin kayo. Ilan naman. Anyway, I hope balik ulit kayo sa susunod mga Ask Outman segments natin. Iwan lang kayong mga tanong nyo dyan. And I hope, make sure nyo din na yung mga tanong nyo hindi ko pa nasasagutan. Kasi sa dami na ng Ask Outman ko rito, I think at least half ng mga iwan yung tanong, nasagot ko na matagal na. Pero still try. Baka interesante yung mga iwan yung tanong. Okay? So yun lang. This is Ray Manguera and this was Ask Outman. I'll talk to you again soon.